Ikinagulat ng publiko ang biglaan ngunit taos-pusong anunsyo ni Kim Chu na pansamantala muna siyang magpapahinga mula sa kanyang walang humpay na career sa industriya ng showbiz. Sa gitna ng kasikatan, proyekto, endorsement, at araw-araw na exposure sa telebisyon, pinili ni Kim ang katahimikan, personal na kapayapaan, at pagprioridad sa bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang partner, isang anak, isang simpleng babae na nangangarap lang ng tahimik na simula. Hindi biro ang naging kontribusyon ni Kim Chu sa industriya. Mula sa kanyang pagsikat bilang big winner ng unang Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006, sunod-sunod na proyekto ang dumagsa sa kanya. Nagbida sa mga top-rating teleserye, tumanggap ng acting awards, at kinilala sa larangan ng hosting, sayawan, at pag-arte. Itinuring siyang isa sa pinakamatatag at minamahal na artista ng kanyang henerasyon. Kaya't ang balitang ito ay tila isang malambing na suntok sa puso ng mga sumubaybay at nagmahal sa kanya sa loob ng halos 2 dekada. Sa kanyang naging pahayag, kitang-kita ang pinipigilang emosyon ni Kim. Kasabay ng paghinga ng malalim at pagpigil sa pagluha, tahimik niyang sinabi, "Hindi ko akalain na darating yung araw na kailangan kong magsabi ng pansamantala muna. Pero ngayon, narito na tayo. At buo ang loob ko." Aniya, hindi ito desisyong biglaang nabuo lamang. Sa gitna ng kanyang hectic schedule, naramdaman niyang unti-unti nang nawawala ang bahagi ng kanyang sarili sa dami ng responsibilidad, ingay, at pressure ng showbiz life. Ninais niyang muling hanapin ang sarili sa katahimikan. Minsan kailangan natin ng layo para mas makita natin ng buo ang sarili natin. At yun ang ginagawa ko ngayon, ang bumalik sa sarili kong core. Bagamat hindi tahasang binanggit ang kasal, maraming tagahanga at netizens ang naniniwalang malaki ang naging papel ni Paolo Avellino sa naging desisyong ito ni Kim. Matatanda ang kamakailan lang ay lumabas ang balitang engaged na ang dalawa, at ilang mga source ang nagsasabing nagsimula na ang wedding preparations. Ang temporaryong paglayo ni Kim sa spotlight ay tinuturing ng ilan bilang hakbang tungo sa mas mahinahong yugto ng kanyang personal na buhay. Bukod sa kanyang mga proyekto, binigyang diin din ni Kim ang pasasalamat sa kanyang pamilya sa It's Showtime. Isa-isa niyang pinasalamatan ang kanyang mga co-host na sina Vice Ganda, Bong Navarro, Ann Curtis, Jong Hilario, at iba pa na naging parte ng kanyang araw-araw na mundo sa nakalipas na mga taon. Hindi madali ang magpaalam sa araw-araw mong pamilya. Pero kahit wala ako sa entablado, dala-dala ko kayo sa puso ko. Salamat sa pag-intindi, salamat sa pagyakap, ani Kim, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang huling araw sa noontime show ay sinariwa ng emosyon. Sa likod ng kamera, may mga yakapan, tahimik na pag-iyak, at walang katapusang mensahe ng pagmamahal mula sa mga staff at co-hosts. Maging ang mga tagahanga sa studio ay hindi rin nakapigil ng emosyon habang pinapanood ang isang Kim Chu na bagamat matapang, ay hindi rin may tago ang pangungulila sa buhay na pansamantala niyang iiwan. Hindi rin pinalampas ni Kim ang pagkakataon upang kausapin ang kanyang mga tagahanga.
Sa pamamagitan ng kanyang Instagram post, isang open letter ang kanyang ibinahagi, sa lahat ng nagtiwala, sumuporta, umintindi, at naghintay, mahal ko kayo. Hindi ko kayo kailanman makakalimutan. Ang lahat ng ito ay para rin sa inyo. Kaya habang ako'y nagpapalam muna, dalangin kong hindi rin kayo magsawang mahalin ako kahit sa katahimikan. Wala pang ibinibigay na tiyak na petsa kung kailan siya babalik, ngunit tiniyak ni Kim na ito ay, hindi pa wakas. Pahinga lang. Isang malalim at mapayapang pahinga, upang pagbalik niya, mas buo, mas matatag, at mas inspiredong Kim Chu ang makikita ng lahat. Sa kabila ng lahat, ang kanyang legacy ay mananatili, hindi lang bilang isang artista, kundi bilang isang babaeng lumaban, nagmahal, at marunong magpahalaga sa mga bagay na higit